Isang magandang hapon po or magagabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo ngayon. So meron po tayong binabantayan pa rin ngayon at yung active low pressure area nga po ay tuluyan na nga pong nakalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. And as of now, pasok na po ito at nakadikit na dito nga po sa bandang Silangang Mindanao. So makikita nyo sa ating live radar yung pagkilos niya direkta ang tama dito sa Mindanao. Bukod pa po dyan, meron din tayong dalawang active LPA dito sa bandang Silangan sa may Philippine Sea na binabantayan. And as of now, nasa 30 to 35 kilometers po ang lakas or hangin na ito, which is ngayon po may kaunting epekto na or may direktang epekto na sa ating bansang Pilipinas, which is tulad nga po na ating sinasabi, nakapasok na nga po ito sa PAR, nararamdaman na po ito. Kung mapapansin po ninyo, bandang hapon at sa gabi, makulimlim po ang ating panahon dahil na nga rin po yan sa active LP na nakapasok sa PAR. Kasama pa po dyan yung mga easterlies, yung mga northeast monsoon, yung hanging amihan na siya po nagbibigay ng pag-uulan madalas tuwing hapon at sa gabi. So tignan nyo pong mabuti, tulad ng ating sinasabi, 30 kilometers per hour po ang lakas ng hangin na ito. Pa northwestward pa rin po ang kilos, sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So ang direction po niya, nandito po siya sa bandang Davao City. And as of now, mahina pa naman ito. Hindi pa po natin ito maituturing na isang tropical storm or bagyo dahil mahina pa naman. Pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito magbago ng lakas within 24 to 48 hours. So patuloy pa rin po natin yung minomonitor hanggat nandiyan po siya, nasa loob siya ng PAR, posible pong magbago ang kanyang lakas ng hangin. At napakahalaga pong malaman natin na kapag meron nakapasok na active LPA sa loob ng PAR, ay may epekto na po ito at apektado na po dyan ng ilang bahagi nga po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Makikita nyo namang mabuti sa ating live radar din. Clear naman talaga, pero itong LPA na to ay may kasamang dalawang active LPA din nasa labas. So patuloy natin babantayan yan dahil isa po sa tatlong LPA na yan ay posibleng maging isang ganap na bagyo. So kapag naging bagyo po yan, tatawagin naman po yung bagyong kabayan sa Pilipinas. Kaya naman ngayon pa lamang po maghanda na tayo. Linisin po natin yung mga estero, yung mga kanal po na laging may barang mga basura in case po magkaroon tayo ng localized thunderstorm, mga bagyo o rainfall shower na rin po ay hindi po tayo makakaranas ng pagbabaha. Mag-ingat din po yung nasa matataas na lugar sa banta naman po ng landslide. Kapag alam po natin may rainfall shower, tuloy-tuloy na pag-ulan, asahan po natin na posibleng lumambot ang lupa at ito po yung maging cause ng landslide. So marami tayong dapat bantayan and please ako po yung nakikiusap sa inyo, paki-like, subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Pa-share na rin po sa ating mga loved ones para updated po sila sa ating binabantayan ng mga active LPA, mga easterlies sa loob at sa labas ng bansa. Maraming salamat po.